Yan o. Dalawa. Tatakbila. Oh, ay. Oh. Hihihi. Kaway-kaway sa mga kumakain ito. Yung asawa ni Bruno, malas kumain dito. Hello mga boards, magandang hapon sa lahat at panibawang araw at panibawang video na naman tayo ating pagsasamahan ngayon. Kumusta kayong lahat? Pasensya na, ngayon lang tayo nakapag-update dito sa buhay bukid natin dahil nakaraan. So yan, maraming pagsubok na dumaan sa buhay natin, pero di tayo papatinag dyan sa mga pagsubok na yan dahil lahat na mga pagsubok na darating sa buhay natin, kaya nating lampasan yan. Tulad nung pagkawala ni Lolo James Reid, at syempre sumabay pa yung kapatid ni Mama. So sa awa ng Diyos, si Lolo James Reid na nailibing na namin kahapon. So ngayon, si Nanay Rayot bumiyahe agad pa Bayawan dahil bukas na po ang libing ni Nung Nini, yung gumawa dun sa bahay natin. Pero di tayo nakasama dun mga boards, gawa nung bukas kasi mag-harvest tayo ulit ng kamatis natin. So kasi twice a week natin pag-harvest kasi pagdating sa Biyernes sobrang dami ng hinog. So yan, nanghilaw na pasyensya doon sa tito natin dahil sa sobrang busy din kasi doon sa buhay bukid. Yan, daming gawain, di na kanya kapunta doon. So sinabi ko naman kay Nanay Rayot na ikaw na lang muna bahala doon ay. So andun yung mga kapatid niya, marami sila. Lahat na magkakapatid ni sila Nanay Rayot andun po, nakikiramay po sa panganay nila kasi panganay po nila yon. At gusto ko lang din magpapasalamat pala kay Paring Gilbert, pre. Shout out sa iyo, pre. Mag-ingat ka dyan palagi, pre. Maraming salamat po sa binigay mong abuloy. Yan, para kay Lolo James Reid at kay Nung Nini. Yan, si Paring Gilbert nagpadala siya ng pera. Maraming salamat, pre. Napakalaking tulong po yun para sa amin, para sa pamilya na namatayan, lalo na sa titsuin namin sa Bayawan. So ang Bayawan kasi mga birds, basay sa kanila. Ang basay kasi halos isang araw ang biyahe doon, lalo na pag nagko-commute ka lang. Tapos kanina si Nanay Rayot umalis ng alas 5 ng madaling araw. Tapos ngayon, kaka-chat lang sa akin ni Gerald na kakarating lang daw ni Nanay Rayot doon. So ganong kalayo yung biyahe, biyahein mo para makalating doon sa kanila. Tapos chinat ko si Toto Gerald, yung anak po ni Nung Nini, na may GCash pa siya kasi para maipadala na agad yung pinadala ni Paring Gilbert sa akin. Maraming salamat, pre. Ingat dyan palagi. At yung kay Lolo naman, yan, bukas asa ano na natin ibibigay yon kay Lolo pagbaba natin sa highway. So siyempre kay Tatay Rayot na lang natin ibibigay yon para siya na magbigay doon sa baba para magamit sa huling dasal nila, kung saan man pwede gamitin yung pera. Pre, salamat ulit. God bless. At ngayon mga kaboards, gusto ko lang din magpapasalamat sa lahat na nakikiramay, sa lahat na minamahal naming viewers, mga silent viewers natin, sa mga solid supporter sa Sword Family. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Taos puso po nagpapasalamat sa pakikiramay nyo sa pamilya namin. Yan, mag-ingat po tayong lahat palagi. So lahat naman tayo ay may hangganan dito sa mundong ibabaw. So lahat na buhay natin na meron tayo ngayon, so hiram lang po natin sa mahal na Panginoon yan. Kaya kung ano mang meron tayo, so makontento tayo sa anong meron tayo ngayon. Kailangan na masaya lang palagi. So wag mainggit sa anumang meron sa iba, basta magsipag ka lang. Kasi lahat naman yan, lahat ng mga bagay, lahat na mga kung anong meron ka ngayon, so pag mawala ka dito sa mundong ibabaw, so hindi mo madadala yan sa hukay. Kaya yan, salamat po sa lahat na minamahaling viewers. At ngayon, gusto ko lang kayong i-update dito sa mga kalabasa natin mga birds, dahil kahit ako matagal-tagal na akong di nakapag-ikot dito sa kalabasa natin dahil kita ko naman yung mga kalabasa natin ay okay naman sila. So ang kalabasa kasi pag mga ganyang edad na mga birds, yan, palagnas na lang yan, wala nang di na ini-sprayhan yan. So
Mag-antay ka na lang dyan. Ayun yung kagandahan sa kalabasa. Mag-antay ka na lang hanggat hanggat mag-harvest ka na. Kasi nakaraan nung isang linggo lang, yun yung huling apply ko ng foliar, mga kaboards. So baka a-applyan ko rin to ng foliar sa mga susunod na araw dahil meron pa tayong nakikita ang mga ganitong bunga, oh. Ewan ko lang kung matutuloy yan. Yan. Kasi sa mga bandang puno niyan, meron na yung mga bunga, mga kaboards. Kaya ngayon, gusto ko kayong iikot, gusto ko kayong i-update kung ano na po yung lagay ng ating mga kalabasa ngayon. So dito tayo bumabawi sa kalabasa. Ito yung magbibigay sa atin ng tamang desisyon. Siya yung magbibigay kung dito nakasalalay yung ating puhunan, kung makakabawi ba tayo or makakaabot ba tayo sa ating ginastos, or makabawi ba tayo or malugi ba tayo. Dahil yung ating sili, yan sa ngayon hinarvest na namin ulit, pero di pa kami susuko dyan dahil meron pang second wave yan, yung sili na yan. Yan, nakita natin, mamaya ipasilip po sa inyo yung kanilang mga panibagong usbong na talbos. Doon tayo mabawi. At meron pa kami isang sakong abono dyan, may mga gamot pa tayo dyan. So i-apply natin yan sa sili, kasi yung kamatis naman natin, isilip ko rin kayo doon kung anong updates kanila. So ang kamatis natin di pa naman natibas. So ito yung bunga nating mga kalabasa. Asa na? Ito na. Yan. Ayan na sila. At ito, meron ng mga ganito kalalaki. Yan mga boards. Ganyan na sila kalalaki. Napakaganda ng hugis nila, hugis bela. Yan. Oh. Yan. Ito pa, oh. Wow. Yan, oh. Wow. So ayun yung mga bunga nila, ha. Medyo magandang balita dahil ayun nga, yung ating mga kalabasa, so maganda naman yung performance na binibigay. Yan, sa mga bunga pa lang na natatanaw natin ngayon, kahit sabihin nating malayo pa sa katotohanan to, pero may pag-asa. Yan, oh. Ayan, oh. Yan. Oh, di ba? So sana makachamba tayo. Ayan, makachamba tayo sa presyong medyo maganda-ganda dahil ang kalabasa ngayon G's yata per kilo sa kalabasa natin ngayon sa market. Ewan ko lang sa area nyo. Yan, sa lahat namin ng mahal na viewers dyan, pwede rin kayo mag-comment kung magkano yung wholesale dyan sa area nyo ng kalabasa. Basta dito sa amin, pagkakaalam ko, 10 piso. Yan, ganun kamura. Pero medyo ang mga ngayon, maganda-gandang presyo ngayon, yung talong, ang palaya, yung kamatis natin, ewan ko kung sa bagay nag-30 na nakaraan. Ewan ko kung susunod harvest na tataas pa ba yun. Yan, oh. Ang kalabasa talaga di pa siya nagtaas. Oh. Wow. Ito, oh. Wow, ilan yan? Yan. Dikit-dikit. Ayun, oh. Maraming bunga, mga boards. Marami siyang bunga, ginabayan. Lalo na yung ating dito, papaya. Gusto ko yung isilip ko kayo dito sa papaya natin. Ito yung second wave ng ating papaya. Ayan, oh. Oh, hahay. Oh, hahay. Yan. Magandang pangitain para sa mga papaya natin. Ayan, oh. Oh, thank you Lord for the blessing. Yan, marami yan. Pasakto to pang December, mga aboards. Tamang tama to pang December to. Isprehan ko to ng fungicide sa insecticide. Tingnan natin kung iba yung itsura, oh. Kulang sa gamot. Isprehan natin yan. Ayan, oh. Oh. Tapos ngayon, ipasilip ko lang kayo dito. Yan. Tuloy-tuloy yung ating kalabasa. May nagbibigay sila ng bunga. Tapos pupunta tayo dun sa baba. Sa mga kalabasa natin dun sa baba. Kasi nakaraan,
meron na tayong pwedeng ma-harvest dun. Uy, nakarating na dito. Oh, dami palang bunga dito. Oh, wow. Bunga pala dito mga birds. Oh, yan oh, layo ng narating. Nakalabas na sa ano, sa area niya at pumasok na dito sa mga ampalaya natin. Eto, yun, may bunga dun. Eto, wala pang malaki. Pero yan, matutuloy na yan oh, kasi walang malaki dito sa unahan eh. Malaki na pala yung, marami na pala yung bunga dito. Ito oh. Uy, chicken. Mga manok. Tatirayot. Yan oh. Grabe yung bunga ng ating kalabasa. Pure buyag, pure usog. Hindi na ba yan? Yan oh, dami oh. Oh. Oh, oh, hi. Oh, hi. Okay. So ayun. Yan, hanggang dito may mga bunga pa rin tayo nakikita na natatanaw. So nag-update lang ako kasi mag-i-spray unong sa mga kamatis natin. Chicken oh. Ang laki na ng ano oh. Saan kayo dumadapo yan? Yung anak ng tukong. Kailangan na pala halabasan yung saging natin dun mga birds oh. Tamang tama dahil yung pinuti natin okay na ano na natin yun eh. Naayos na natin. Halabasin natin yan sa mga sunod na araw. Tapos itong nylon na to, ililigpit na natin to. Kasi magagamit natin to sa mga susunod nating project. Kasi meron kaming binabalak na susunod na project dun sa baba pagkatapos ng ating kamatis. Kasi malapit na yun eh. Yun oh. Laki, may bunga na yung ating mga saba, mga kaboards. At ito yung sinasabi ko na second wave ng ating mga sili. Yan oh. Yan, di ba? Talbo sila ulit mga birds. Ang maganda dyan, anuhan natin ang pulyar to. Yan oh. Pulyar. Tapos bunuhan natin ulit yan. Iumos natin para maging makasip-sip sila ng maayos. Tapos pa araro ko to ulit kay Tatay Rayot mga birds. Pagkatapos na, kasi sa ngayon di pa kami makapagtrabaho dito sa buhay bukid. Yung ganyan, yung pagbubungkal ng lupa. Yung pag-i-spray pwede lang, pwede pa kasi ano naman yun eh. Pwede siguro yung pag-i-spray mga birds dahil di po pwedeng di-sprayhan natin yung ating mga kamatis. Lalo na nakaraan, mahaba-haba yung sobrang haba nung di tayo nakapag-spray. Gawa nung sobrang lakas ng ulan, 1 linggo. At sa awa ng Diyos, wala man namang umatake sa ating mga kamatis, kaso lang nag-iiba yung itsura nila. Kasi kulang na nga sa insecticide, sa fungicide. Pero mamaya, isprayhan ko yan. Yan meron pang araw eh. Bibirahin natin to. Taba nung ano oh. Taba ng balili oh. Sarap kumpayin oh. Magkumpay pala tayo dito bago tayo mag-spray para sa mga baka natin. Yan. Japanese din oh. Kuhanin ko yung Japanese na yan. Ngayon, bababa ako saglit dito sa ating mga kalabasa sa bandang baba. Yung Japanese oh. Yan, naka-recover na sila. Ang kapal. Ang kapal tol. Tapos matagal-tagal tayong di nakapag punta dito. Yung mga napir pala ni Tatay Rayot dito ay masyado nang mahaba. Parang matubo na. Parang matubo na mga boards. Ala, parang wala na tayong kalabasa.
Ano nangyayari? Naubos na. Naubos na yung mga dahon. Pero yung mga bunga, ito pa. Tingnan natin yung malalaki kung di ba kinuha. Grabe saging ni Tatay Rayot mga boards oh. Yan. Ang dami. So dito kami nagbabalak na itanim ko yung mga ano dito. Kung anong pwede natin itanim dito mga birds. Ayun oh, yung bunga oh. Oh, ho, ho. Ito pala oh. Bukas na natin harbisin to. Yan, may maharbis na pala tayo sa ating mga kalabasa oh. Dami. Ito panggulay ba? Saan yung malalaki dito? Ayun! Kita nyo yun? Oh, hi! Oh, hi! Ah! Diamant, ano? Ano yan? Kalabasa na yan. Yung Suprema. Dami pala oh. Bukas harbisin na natin to. Taba nung ano, Japanese oh. Kunin natin yan. Bigay natin kay Julie at Jolly. Yung bunga mga birds oh. Nasa gilid ng sapa. Yan. Eto, pagka-harvest natin to bukas, so titibas na natin to yung ating ano dito, mga kalabasa at yun lang naman yung hiling ko nakaraan na bigyan lang tayo ng panggulay-gulay. Tapos tataniman natin to ng mga gabi, mga kaboys. Gabi yung itanim natin dito dahil sobrang daming gabi doon sa bahay. Yan yung bunga oh. Yan. Dalawa-dalawa. Pwede siyang harvestin bukas. Tomorrow. Yan. Eh, kagandahan dito sa amin dahil kahit sabihin natin malayo sa bahay natin to. Yan. Bihira lang tayo makapunta dito. Kasi ito nga, palagnas nga lang tong kalabasa ko. Yan, di pa rin sila nawawala ba? Walang nagnanakaw. Matanda na. Pwede na ang panggulay. Ewan ko dito, wala yatang lumusot dito mga birds oh. Walang lumusot na bunga dito. Iba talaga pag F2 yung ano mo, kalabasa mo. Eto, oh, hihihi. Kaway-kaway mga kumakain ito. Ang malakas kumain nito sa amin dito ngayon mga birds. Si ano, yung asawa ni Bruno, malas kumain dito. Pangit pa ng lasa. Sabi ni Sweetie masarap daw. Hindi pala totoo. Hindi, masarap siguro yun sa pag may suka na masarap ba. Yung suka ni Bruno. Oh, hi. Meron din palang bunga dito. Sa awa ng Diyos. Dalawa. Ito isa oh. Dalawang bunga yung binigay. Dito banda At dito wala talaga. Okay na. So naipasilip ko na kayo sa ating mga kalabasa ito sa baba. At bukas pwede tayo mag-harvest dyan mga birds. At ngayon mag-spray na tayo dahil bumaba na po yung araw. Yung araw malilim na.
Yan, mag-spray na tayo para yung ating mga kamatis makaka-recover pa sila. At pasilip ko muna pala kayo dito sa kamatis natin kung ano yung kalagayan. So sa tingin ko makapag-harvest pa naman tayo ng mga 3 harvest siguro, kasi naka-5 harvest na kami dito sa kamatis namin. So kamatis kasi natin di ganong maraming bunga, so maano lang. Yan, oh. Ay, nakalimutan ko yung ano. Japanese. Dami na namang hinog, oh. So kailangan ko talaga harbisan to bukas or kaya sa Martes. Kasi yan, masasayang lang yan pag di natin hinarvest, mga kaboards. So syempre bago tayo mag-harvest dyan, kumpayan ko lang muna yan. Magkumpay lang muna tayo ng mga balili dyan. Wala ng araw, mga kaboards. Lumubog na yung araw, tuluyan ang lumubog. At dito, dumaan lang ako saglit dito sa mga kalabasa natin dahil iba yung takbo talaga ng kalabasa natin dito. Ganito yung mga bunga niya dito. Ayan, oh. Oh, maliliit. Pero bawi naman tayo sa saging dahil tingnan nyo yung saging natin, mga birds. Yan, bawing-bawi tayo lalo na sa puno. Yan, napaka angas, napakahusay. Mula dito sa gilid. Ito mga mundo to eh. Saging na mundo. Dami din palang bunga, oh. Kaso lang maliliit pa. Ewan ko kung lalaki pa yung mga yan. Bagay, tag-ulan naman. Lalaki at lalaki pa yan. Ayan, oh, bunga, oh. At gusto ko lang kayo ipasilip dito sa bunga ng, kasi naipasilip ko na kayo doon kanina sa bandang taas. Ipasilip ko kayo dito sa baba sa treehouse. Ito, oh. Dalawa na yung bunga dito. Oh, kabilaan na. Matagal siya nagbigay ng bunga. Kasi ito Rosalinda kasi to. Yung ating saging na pisti, oh. Sakit to, oh. Ayan, oh, kita nyo, tinan nyo yung palwa niya. Dapat siguro yan putulin na lang para di na makahawa sa iba. At yan, bela. Ang ating bela dito sa bandang baba ng treehouse nito dyan, Riot. Kita nyo yung bunga, oh. Dikit-dikit. Yan, oh, 3 yan. Oh, 3. May kasunod pa 4, 5. 5. Ito 6, naglabasa na. At dito papasok tayo sa mundo ng mga kalabasa. Yan, oh. Konti na lang. Kunting pag-aantay na lang dito, mga birds. Oh. Yan, oh. Dami. Pure usog. Ba? Wow, laki, oh. Eto. Yan, oh. 2. Tatakbela. Uy. Ayun pa. Yan. Ang daming bunga, pare buyag. At ito yung isa talaga na pumapansin sa akin dito habang pag dumadaan ako dito sa mga birds sa area na to.
Eto, nagbubukod tangi. Sobrang laki niya. At sa laki niya, napakataray dahil nakapatong siya sa yung dumbbell ni Otogen Riot. Ayan, kita niyo yung bilog yan. Oh, laki niyan. Grabe, laki niya. Iba talaga yung binigay dito sa bandang dito mga birds. Dahil ito yung maraming compost eh. Yan o. Kunti na lang. Siguro mga katapusan ng first week ng October siguro. Yan, makapag-harvest na. Maharvestan na natin to at sana maganda yung presyo. Yan o. Yan. Sa mga ganitong edad ng kalabasa, normal talaga yung ganito, yung sa bandang puno. Talagang parang namamatay na. Normal po yan mga birds. Ano yun? Ba't basa? Lalaki dito banda oh. Habang namamatay yung puno nila, yung mga talbos naman ay patuloy na umarangkada. At dito mga birds oh, pasilip ko sa inyo dito. Talagang nakasabit na sila sa cyclone. Tulad nito. Yan, nakapatong na. Dito sa baba rin. Ito talaga oh. Yan, napakalupit talaga na ito mga birds oh. Wow. Naka ano talaga siya sa cyclone. Nakapatong siya sa cyclone. Dito marami ding nakapatong dito. Ayun oh, dalawa. Yan oh, nakasabit sila sa cyclone mga birds. Sabit na sabit. Gray. Anong masisay? Habi na habi. Daming bunga dyan. Ito pa oh. Tapos yung ating ampalaya. Yan, tibas na yung ating ampalaya dito. Wala na talaga. Salamat sa serbisyo. Napakaganda na ng presyo niya ngayon. 70 na ating ampalaya. Kaso lang wala nang bunga eh. Lugi na. Daming ibon ah. O tara na. Mag-spray na tayo mga birds. Sa baba. Let's go. Spray tayo sa mga kamatis natin. Dito ako sa mga sili natin nag-una mga birds dahil may na-stock akong pulyar. Yan. So ina-applyan ko ng pulyar yung ating mga sili. Gawa nung ito na yung pangalawang usbong nila. Yung kanilang mga talbos nag-usbungan na. Yan, nakaraan kasi naubos yung dahon nila. At ngayon, ito na yung pangalawang wave ng ating mga sili. Tagaan natin to pang December naman to, December. Pagkatapos ng dasal ni Lolo James Reid, araruhin na ni Tatay Rayo to mga birds. O sa abunuhan natin. Abuno tayo sa mga sili natin.